Good morning mga kaswabe! Welcome to Drink All with Super Marns. Andito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Napakaswerte natin mga kaswabe dahil meron tayong espesyal na bisita. Ang may-ari mismo ng EA Customs na si Mr. EA Paczon. Sir, thank you so much at na pumayag ka na ma-interview kita dito sa Yes, inyong sir. shop. Good morning po. Good morning. Thank you so much, sir. Welcome po dito sa shop namin. Oh, thank you talaga, sir. Sir, may katanungan ako sa inyo. Ano po ba yung, naku-curious na ako, ano po bang ibig sabihin ng EA Customs? Yung initial So, ng yun, EA. literally, sir, yung EA, derived siya sa pangalan ko, which is, ang name ko is Ed Aldrin. And Ed Aldrin, kinuha siya sa, kay Edwin Aldrin from companion of Neil Armstrong na nagpunta yung sila. mga astronaut, no? Yeah, yung mga astronaut po. Kaya pala, EA. So, yun, yung custom naman, nanggaling siya, which is sa West Coast Custom. So, kaya pala EA Customs. Yes. Okay. West Coast Customs, nagre-restore din sila doon ng mga sasakyan or anything na pwedeng i-restore. Okay. So, sir, kailan po nag-start yung EA Customs? So, yung EA Customs po, nag-start siya ng April 2022. 2020. Yeah. Pero yung ako mismo, literally sa akin, nag-start ako mag-restore ng pandemic days. During pandemic, syempre walang magawa yung mga tao. Yun. Nag-strive ako na maghanap ng bagong skills and hobby. So, yun. Napunta ako sa sneaker restoration. Kasi uso din yan ngayon. Uso. Kasi napakamamahal. Mamahalin din yung mga nire-restore nyo, no? Yes, sir. Yes, sir. Meron. Ano pa ba yung mga services na piniprovide ng EA Customs? So, sa services po na provide ni EA Customs, we have cleaning service and restoration. Meron din kaming customization service. Okay. So, madami rin pala. Yeah, madami din, sir. Madami rin. So, sir, ilang years of experience na po ba kayo sa pagre-repair? Yung sa, including yung sa pandemic at saka sa so, kung susumahin, sumahin natin. Kung susumahin natin, sir, siguro mga nasa 3 years na ako nagre-restore. Matagal-tagal na. Then, sa business naman natin is 2 years na siyang established na nag-ano sa market. Oo. Talagang maganda. Sino po ba yung naka-impluwensya sa inyo para pasukin ng ganitong business? Personally, ako lang. Wala talaga siyang wala talagang nag-impluwensya sa akin na pasukin yung ganitong business eh. So, naghanap lang ako ng uncommon sa panahon natin ngayon. Tama. Yun, kasi dito. ilan lang yung nagre-restore din ng sapatos. Yes, sir. Exactly. Dito sa South, konti lang kami konti dito. Lang. Tama. Kasi meron mga repair na yung tatahiin, gaganon. Pero yung restoration, ibang yun eh. May mga method po may mga method at saka may mga chemicals din na ginagamit. Yes, meron po. May mga back special. Parang kumbaga sasakyan, back to zero siya. Okay. So bakit niyo po nagustuhan ng ganitong business kumpara sa ibang business? Yung demand niya kasi, sir, bali sa sneaker restoration kasi, hindi pa kami ganun karami na nagre-restore ng sapatos sa Pilipinas eh. Okay, so kaya pala yun ang... So, yun. Kaya ako napasok sa ganitong industry. Nakita ko yung yung halaga niya pagdating ng panahon. Yun. So, at least nauna ka na. Isa ka sa nauna. No? Hindi naman nauna, pero nakapasok nakapasok. So, sir, ilang araw bago matapos ang restoration sa isang pares ng sapatos? Mostly, yung pinakamadaling restoration, which is yung rig-glue, inaabot siya ng 1 week. 1 week? Yeah, 1 week po. Opo. Okay. So, pag yun lang? Pag yun lang po. Pag yun lang. Kasi siyempre, alam ko, marami kang nire-restore eh. So, kunwari, pag pinagawa ko to, expect mo na. Opo. May mga nadating po kasi sa atin ng mga sapatos. Multiple restoration yung gagawin natin. Totally dead shoes na siya. Binabalik namin siya sa talagang state niya kung ano yung itsura niya nung bago siya. Hindi naman siya babalik sa pagkabago talaga. Pero yung itsura niya nung bago siya, mababalik namin siya. Kunwari, may shoes ako na medyo madumi, maitim na yung... Yun. Sa sole niya, sa gilid niya. Nangyayari yan eh. Kasi
Minsan tag-ulan, di ba? Ganon. Mostly, nadadala sa amin, yung mga maputik or mga naninilaw talaga na so, sapatos. So, kaya yung paputiin yun? Yes, kaya po natin yun. Oh, ayun, mga kaswabe, ha? Galing, ha? Galing. So, simula noong nag-umpisa kayo, ilang pares ng sapatos ang inyong na-repair sa tansya nyo? Siguro from 2021 until now, mga nasa 100 plus na eh. Hindi ko na rin siya mabilang eh. Oh, dami na rin eh. So talaga marami na palang nagtitiwala sa EA Customs. No? Yes, sir. Yes, sir. So sa ganun kadami, so kung bibilangin, susumahin mo yun, kasi sabi mo, di ba, 1 week, no? Opo. Bago ma-restore ang isang pare. So kung 100, talagang sunod-sunod, no? Opo. Okay, pero very interesting talaga. Mga cleaning lang naman, sir, mostly 3 days to 4 days lang naman yun. Okay. Pero matagal pa rin yun, ha? Opo. Talagang, siya, yung pinaglalaanan ng oras. Hindi yung iiwan mo to ngayon, mamayang hapon nakukuha. Yes, yes. Hindi po tayo katulad ng mga sa repair shop, magkaiba po kasi yung repair shop ng sapatos tsaka yung restoration. Okay. Sa repair shop po kasi, kung ano lang yung sira, ayun lang yung ginagawa nila eh. Sa restoration po kasi, all in all, dadaan siya sa mga process and methods bago siya bumalik sa dating state kung ano itsura ng sapatos. So ito, sir, sa madaling salita, hindi bara-bara yung Yes. pagtatrabaho. Talagang, at saka sa ganitong trabaho, kailangang mahal mo, no? Yes, sir. Pag hindi mo siya mahal. Hindi lang siya sa pera, no? Oo. Tama. Okay. Kailangan mo rin i-consider yung feelings ng may-ari ng sapatos na nagpapagawa sa'yo. Parang iisipin mo, ikaw rin yung sapatos mo yung ginagawa mo. Yes, sir. Yes, para iingatan mo talaga siya. Okay. So, sir, dahil nabanggitan natin yung mga paggawa, syempre, ang sunod kong tanong ay, ano ba yung napaka-importanting tools sa pag-restore sa ganitong business? So, yun. Number 1 tool sa amin bilang restorer, yung mga mini handreel at mga handreel na ginagamit, which is nilalagyan siya ng brush sa cleaning. Handreel din kasi yung ginagamit namin. Yung mga pambutas ng mga pader yan. Pero nilalagay po namin sa dulo ng brushes. Okay. And yung mga Dremel tools, yun. Yun pala. Yun mga isa sa mga importante. Aside dun sa mga chemicals. Aside sa mga chemicals, and yung pinaka-importante, yung mga mini tools lang naman. Okay. So sa tingin ko, magandang mga chemicals naman yata. Yes, sir. High quality. Gumagamit kami ng mga high quality chemicals para din dun sa sapatos. Hindi rin siya ganun kabilis masira pag binalik namin sa may-ari. Tama. So sir, paano po kayo nakakasabay sa mga latest shoe restoration trends, yung mga uso na? Paano kayo nakakasabay? Pagdating naman sir sa mga trends, yun, malaking impact yung social media. Nakakita tayo ng mga iba't ibang, halimbawa, mga hindi ko pa kaya, naaaral ko pa siya eh. Okay. Naaaral ko pa siya eh, para magkaroon dun dito sa EA Customs ng mga ganong service na mga trend ngayon. Like, pagpaputi ng mga triple white na shoes, yan. May mga bagong method na tsaka yung mga cleaning materials na ginagamit. Cleaning solutions, yan. Okay. So, grabe, triple white solution. Lupit nun, ha? Grabe, no? Ngayon ko lang din nalaman yan. May iba't ibang rin kasi may mga iba't ibang solutions po para sa materials ng sapatos natin. Okay. So, sir, nabanggitan natin yung mga sapatos. Ang gusto ko namang malaman, meron ba kayong brand ng sapatos na yung gustong-gusto mong i-repair? Yung brand? Pinaka-challenging sa akin na i-repair na brand is yung mga Adidas. Adidas? Yeah, Adidas and Jordans. So, yung mga challenging, yun pa yung gusto nyo? Yeah, yun po talaga eh. Yun kasi yung hindi siya nakikita madalas sa market eh. Yung mga ganong restoration na ginagawa namin sa EA Customs. So, talagang sa aking pagkaka-analyze is hindi lang kayo gumagawa para magkapera. Yes, sir. Kasi gusto yung challenge. Yes, kailangan yun. Kailangan sa business ng challenge eh. At saka isa yun sa mga brand na mamahalin talaga. Opo. Kino-consider natin kasi sa pagre-restore ng sapatos is yung presyo ng sapatos. Yung halaga niya dun sa may-ari. Diba? Tama. Okay. Para ma-restore natin siya na maayos. Okay. So sir, ano ba yung advantages ng EA Customs kumpara sa ibang mga nagre-restore din?
Yun, siguro nakikita ko ang advantage namin sa EA Customs. Bawat pair kasi ng sapatos is ginagawa namin siyang project eh. Hindi lang siya basta tinatanggap namin sa ano eh. May mga sapatos din kasi akong hindi tinatanggap. Okay. So talagang sinasala niyo rin? Yes, sir. Sinasala Hindi lang namin. yung, hindi kayo about pera na, ito project gawin na, gano'n. Hindi kami after sa quantity Talaga nasa quality kami nung Sinasala. paggawa ng sapatos eh. Ganun, sir. So talagang maganda, mai-recommend talaga sa Yes, sir. mga kaswabi natin. No? Yes. So sir, ano ba yung malaking challenges sa ganitong business? Yung mga challenges, aside doon sa sabi yung pagre-repair, ano ba? Malaking challenges, sir. Number one, syempre yung competitor. Tsaka yung mga gamit naming materials. Okay. Yan. Diyan, nagkakasekretohan kami yan pagdating sa ganyan. So yun yung mga challenges. Oo. Okay. So kalimitan, mga ilang taon yung mga nagpapa-repair ng sapatos? Mga anong age sila? Mga Okay. Bali sir, sa ngayon, ang target na pumapasok kasi sa amin is age 24 to 45, mga ganun. Yung mga talagang mga mga sneakers, na sila, sneaker lover or something na ginagamit nila sa trabaho, yung mga sapatos nila. Ganun. So ganung mga range ng edad. Ng edad. Okay. So sir, ito tayo dahil nabanggitan natin na may mga magaling kayo talagang gumawa kasi nakahalos 100 na mahigit, no? So aside sa shoe repair skill, ano pa ba ang iba niyong talent? Yan. Yun. Ano pa ba? Kasi parang parang artistic yung niyo eh. Pagdating sa talent, sir, marunong tayo sumayaw. Pero meron din tayo mga ibang skills. Like, we have printing din kasi. So, marunong din kayo mag-print? Yes, sir. Okay. Meron din kaming printing business. Nakakapag-produce din kami ng, katulad sa EA Customs. Doon ko na rin kinukuha yung mga kailangan kong mga printing needs. Printing like ito, mga damit na ito? Yeah, sir. Mga damit na yan. Okay. Kami rin nagpo-produce niyan. Okay. So, anong pangalan nitong nyo? So, yung printing business po namin is sa clothing? Unique advertisement and printing solution. Then, dito naman sa clothing namin, meron kami, ang pangalan niya is UNQ Print and Apparel. Okay. So, yun, maliban dun sa maliban sa pagre-restore po ng sapatos. Sumasayaw din kayo? Yes, sir. Sumasayaw. May mga grupo, dati ka may grupo? Before, sir, nung way back when I was in college, yan, scholar ako ng dance troupe. Nasa theater arts ako. Okay. So, talagang parang artistic yung nyo. Kaya nababagay sa inyo itong business nyo na hindi lang kayo nagre-repair, talagang sila sa puso nyo rin. Nasa art and crafts po talaga yung puso ko eh. So yun, marami na tayong nabanggit sir, no? From 1 to 10, gaano po kataas ang customer service satisfaction ng EA Customs? Sa inyong sa inyo. Kaya kung kayo magre-rate. I think I would rate it in 10, syempre. 10. Hindi kami naglalabas ng sapatos sa gawaan hindi kami mismong nagawa, hindi kami satisfied sa gawa namin. Okay. So, kasi doon magre-reflect yun. Once na satisfied na kami sa gawa namin, automatic, mas sobra pa yung satisfaction nun pagdating sa client namin. Kasi may mga customer tayo mga mababait. Yung mga mababait, diba? Kahit hindi siya satisfied, ayaw niya na makipagtalo, makipag-away, argue, mga ganyan. So, sa inyo, 10 siya, no? 10 over 10. Okay. Ang rate natin dyan, sir. So, talagang sa mga kaswabe natin na gusto magpa-restore, punta kayo dito sa EA Customs. So, sir, ano po yung exact address ng EA Customs? So, yun, sir. Ang shop natin is located po dito sa Dasmariñas, Cavite, sa Barangay Santa Fe po, in front of Gate 1, De La Salle University. De La Salle University, yes, okay. Hindi siya mahirap hanapin. Wasteable naman siya. At tabi siya ng Coffee Brew and Oriental Fusion. Okay. So, sir, ano naman yung contact number para, aside doon sa address, siyempre, madali kayo matawagan. And you may, mga kaswabe, you may contact us sa Facebook namin, EA Shoe Restoration po. All platforms po, EA Shoe Restoration, IG, Facebook,
TikTok, yan. TikTok. At saka yung contact number, sir. Ang contact po number po namin is 0970-301-8909. Yung may contact us po dyan kung gusto nyo magpa-quote ng sapatos nyo. So, hindi ka agad, kahit hindi ka agad magpa-repair, papakoat mo na. Yes, sir. Pre-assessment po tayo. Pre-assessment po. Maganda. Yes, sir. So, talagang hindi mabibigla yung customer, yes, sir. Yes, hindi yung pag dinala ko to tapos tinanggap nyo, tapos magulat na sa price. Yes, so, po, ganun. Bale sa amin, ina-assess muna namin siya. So, maganda yan mga kaswabe. Subukan nyo ang EA Customs. Dito lang sa may Dasmariñas. Yes. Okay, sir. In general, ano po yung maipapayo nyo sa mga gustong magtayo ng business? Nang hindi lang, mag-start muna tayo sa restoration. Anong maipapayo at sa iba pang mga business nyo? Ayun, sa mga ibang gustong magtayo ng business, mapapayo ko lang doon. Umpisahan nyo na kung gusto nyo. Kailangan willing kayo mag-take ng risk. Siyempre, mag-i-start tayo from scratch, di ba? Doon tayo mag-i-start hanggang mag-level up. Yun. So, huwag kayo matakot. Go lang. Start lang tayo. Andito kami para tumulong sa inyo sa mga startup businessman. Okay. Katulad namin. Yun. Thank you so much, sir. So, ngayon, sir, dahil nandito tayo sa Drink All, yes, alam na natin ang kasunod dyan. Mga kaswabe, magre-review kami ng isang alak or wine. So mga kaswabe, magre-review kami ni Sir EA ng wine. Ang i-review namin na wine ay ang Lolea Sangria. So medyo pang chicks muna tayo ngayon, pang ladies, pang chill lang tayo, mga kaswabe. Itong i-review natin ay ang Lolea number 2. So, mga kaswabe, ang Lolea, meron silang 5 klase ng Lolea. Lolea number 1 is Frizzante and Gourmet Red Sangria. Lolea number 2, Frizzante and Gourmet White Sangria. And Lolea number 3, white wine, apple and elderflower. Lolea number 4, Frizzante and Gourmet, organic garnacha. And the last one is Lolea number 5, Frizzante, rose wine, hibiscus, and ginger. So, what is it? Lolea is a craft gourmet sangria, 100% natural, unpasteurized, produced with the perfect combination of good wine, fruit, spices, and unmistakable sparkling touch. For pairing, its fruity taste, its low alcohol content, and its sparkling touch make it the perfect cocktail as an aperitif, with meals, mid-afternoon, and of course, in the evening. As for the market data, Lolea is present in over 60 countries. Lolea is undisputed leader. Lolea stands for fiesta and joy, the perfect drink to refresh our summer aperitif moments and afternoons with stylish, sophisticated touch. With Lolea appears, the fiesta gets going. So mga kaswabe, ang i-review natin ay ang Lolea number 2, Frizzante and Gourmet, White Sangria. So kung nagtataka kayo bakit ito i-review natin, si Sir EA kasi hindi siya gaanong umiinom talaga. Gusto lang chill lang. So kaya ito yung iinumin natin. So mga kaswabe, bubuksan ko na ito gamit itong pambukas kasi ito ay naka-cap siya. Hindi siya naka-screw. At saka hindi rin siya cork. So, bubuksan na natin mga kaswabe. Yan. Itong Lolea number 2 ay susubukan namin ng walang ice. Yan. Titikman muna natin kung ano yung lasa niya, sir. No? Apo. So, explain ko lang kaunti, sir. No? Itong Lolea ay 750 ml.
Okay. So, 750 ml ang kanyang bottle size. And then yung alcohol by volume naman is 7%. Oh. So ngayon sir, titikman muna natin ng walang yelo, no? So, Pang ano talaga siya, no? chill muna. Chill lang talaga, chill no? muna natin. Tikman muna natin kung ano yung lasa niya. Parang napasobra yata taas. So mga kaswabe, ayun na, kita nyo naman si Sir EA, hindi siya umiinom ng mga masyadong matatapang. Kaya yung mga sapatos nyo, safe mga kaswabe. Kasi walang hangover yung nagtatrabaho. So sir, inumin na natin. Titikman na natin kung anong lasa nito. Nang walang yelo muna. Cheers! Tikman natin. Masarap. Suabe, ah. Suabe. Munti ka na maubos, eh. So, kaya nga, sir, sabi ko, walang munang yelo. Pero, sa walang yelo, panalo. Okay. Masarap, sir, masarap. Ayun, mga kaswabe, panalo daw. Masarap ang lale. Masarap. Smooth siya, no? Smooth lang. Suabing-suabe. So, ang susunod natin, sir, lalagyan natin ng yelo. Parang mas firm siya siguro, no, pag may yelo na siya, no? Oo. Kasi smooth na siya, wala pang yelo, eh. Smooth na siya. Ano siya, para ka lang uminom ng juice. Juice, Pero may volume siya, 7%. So, tingnan nga natin kung anong saan ba gawa itong Letsan. Ayun, may according dito, sir, ano siya? Traditional Pritsante Sangria made with a selection of white wines, orange and lemon. Kaya pala may Lemon juice pala. And orange and lemon juice. And a touch of vanilla for a refreshing and enjoyable drink. So, meron pala siya. Kaya pala siya may taste ng mga citrus. Citrus siya, oh. Masarap siya, no? Masarap. So, yun mga kaswabe, natikman na namin ng walang yelo, walang fruit. So, susubukan naman natin, sir, na may serve with ice. Okay, sir. With ice naman tayo, titikman natin. For extra cold. So, ito naman ay, di ba, naka-chilled naman to. Sobrang malamig na siya. So, lalagyan naman natin ng ice. Malalaman natin ngayon yung... Malalaman naman natin kung magbabago ba. Magbabago. So, para makita ng mga kaswabe natin na kung gusto nilang matikman din to, di ba? At least may idea na sila kung anong gagawin. So, ayun mga kaswabe, susubukan natin na may yelo naman. Chill-chill lang tayo rito. Kasi marami pang i-restore sila na marami pang gagawin. sapatos. Kaya sa mga gustong magpagawa dyan, safe yung shoes nyo kasi sir, hindi siya hard drinker. So sir, titikman natin na may ice. Ano mo natin, shake-shake muna natin para ma-lusaw yung ice. Kung ano ba talaga yung lasa nito. Pero kayo, satisfied po kayo? Satisfied, sir. Masarap. First time nyo ba makainom nito? First time ko lang makainom ng Lalea. Pero masarap siya. Masarap siya, no? Masarap. Iba yung lasa niya. Oo. Hindi unlike siya sa ibang wine, medyo medyo maasim. Ito, combination siya ng citrus at saka something na vanilla taste. Vanilla taste. At saka to, sir, white kasi to. Wine. Yung usually, ang mga mapakla is yung mga red. Red. Yung number 1, yun yung red. Okay. Which is ito naman, number 2 naman yung natin. Cheers! Pa natin kung magbabago ba yung lasa. Mas firm siya, mas smooth siya, pag may yelo. Ayun mga kaswabe, ha. Mas walang hagod pag may yelo. Pag may yelo. Ito naman, panalo rin. Panalo. So, after nito, sir, titikman natin ng may orange naman. Okay, sige. Pero dapat to mga kaswabe, may strawberry sana. Oo. Kaso lang, wala mabilan. Walang mahanap eh. So, ito na lang, orange na lang. Ilalagay natin dito sa baso yung orange. Tikman natin kung anong lasa niya talaga. Pero panalo nga to, pang chill-chill lang talaga. Hindi siya matapang eh. Bagay ito sa mga sir, business meeting. Oo, tama. Pag may business meeting na i-gather yan, medyo pwede to, yung mga gantong alcohol drinks.
At saka sa mga gustong magpa-repair, malay mo magdala sila. Gustuhan mo di ba? Oo. So, babawas na sila. Ano na lang natin, bawas na lang natin sa ano. Or depende sa usapan. Di ba? Pwedeng gift. Oo, pwede. Para mas lalong gagaling. Mas lalong ganahan magawa ng sapatos. O baka sabihin ng mga kaswabe natin, hindi po nanghihingi ng gift, wala pong sulit mga kaswabe, ha? Joke lang yan. Joke lang yun. Tikman ko na ito, sir, para subukan naman natin. Masarap, sir. Masarap, sir, no? Tsaka ano siya? Yung nalagyan ng yelo, parang mas suwabe siya. Mas suwabe. Mas suwabe, mas smooth siya. Mas smooth siya. Kanina kasi medyo may kaunting spicy. Konti lang. Pero ito ngayon parang nabawasan. So, tatry natin ng may orange. May orange naman. Real orange yan. Try natin. Panalo. Suwabe. Suwabe. Bukan natin ng may orange. Ito, sir, ilalagay ko lang yung orange, ha. Aso niya. Siguro, maliit lang kasi itong baso natin, kaya dalawa na lang siguro, kasya. Ayan. Tapos, akin din. Ayan. So, sir, habang itatagay ko to habang pinapalamig natin, may mga katanungan ako. Ito naman, sir, ay entertainment questions. Yan. Okay? Sa entertainment questions naman tayo, sir. Habang tipsy-tipsy tayo ng 7% lang naman to. Hindi naman to ganong matapang. Tayo malalasing agad dito, sir. Oo, hindi. Wala, sir. Ano to? Para ka lang uminom ng beer. Kasi entertainment question tayo, sir, ha? Okay, sir. Okay. Ilang taon po ba kayo natutong uminom ng alak? Natuto ako uminom ng alak when I was second year high school. So, mga 13, 14 to 14, yeah. Oh. So, medyo maaga. ano yung unang nainom? Anong alak yung una mo natikman? Nung time namin, uso pa, gin. Gin? Gin talaga. Anong brand ng gin? Ginebra. Ginebra talaga, no? Ginebra, San Miguel talaga. Talagang yan talaga, no? Parang nasa pa Kilalang kilala. Mura pa nung time na yun, eh. Bilog o 4 kantos? Bilog pa yun, bilog pa. Siyempre, high school days pa lang, eh. Medyo tight pa budget namin nun. Normal naman yan. Normal yan. Anong pinanghalo mo dito? Ano lang yun, uso pa namin nun. Gin pomelo pa yun. Pomelo, yung nasa sachet. Nasa sachet pa yun. Okay. So yun talaga halos. Yung mga... pag nag-start ka, walang pambili. Yung mga nag-umpisa mag-inom talaga. Kung hindi, nung time namin, kung hindi lambanog, gin, madaling mabili sa tindahan yun. Tama. Tsaka hindi pa ganong strict. Kasi ngayon medyo strict. 21, hindi na basta-basta. Okay. Ano ang naging reaksyon nyo nung first time mo matikman ng alak? First time ko matikman yung alak, grabe. Talagang gapang ako pa uwi nun, eh. Kasi malakas talaga ang gin, eh. Ano yan? 40%. 40%. Talaga. 80 proof. Ganun siya kalakas. Hilong-hilo ako nung time. Pero yung pagtikim mo, anong first time ng pagtikim ko, pag-sip ko, medyo, syempre, mapait talaga, eh. Alak, eh. Automatic yung pag-alak. Mapait talaga. Tsaka bata ka pa nun. Tsaka bata pa talaga. Talagang, more on sweet side pa yung hinahanap ko, hindi pa ako ganun sa mapapait. Nagulat ka. So, sino naman naka-influensya sa inyo para uminom ng alak? Ayun, syempre mga kaibigan ko. Unang-una. Talaga, no? Mga kaibigan. Sila talaga yung, sa growth natin, simula pagkabata hanggang pagdating natin adult, sila, talagang kaibigan yung makapag-influensya sa atin ng mga iba't ibang bagay. Tama. Especially sa mga ganito. Kasi mahirap din pag wala ka ring kaibigan. Naman, sir. Hindi mo maranasan yung kabataan mo. Dadaan lang tayo sa kabataan, Ganun lang yun, eh. So, sir, masaya po ba kayo na natuto kayo uminom ng alak? Masaya po ba kayo? Masaya naman, Mostly naman sa mga napupuntang inuman, masaya naman lagi. Wala namang problema. Kaya para sa masaya naman ako. Masaya kayo na natuto? Natuto. Okay.
So ano ba ang naidudulot na kaligayahan or kasiyahan kapag nakakainom ka ng alak? Pag nakakainom ako ng alak, mahilig kasi ako sa party. Party. Talagang alakan pag ando na sa party. Kasama yun eh. Grabe yung saya talaga. Talagang mapapasaya ka pag medyo amats ka na. Oo, tama. Ganun. So sir, ano ang first, second, third na paborito mong inumin? Yung tatlo. Yung first. Number 1, second. Sa inumin unang-una syempre tubig. Tubig? Oo. Pangalawa, kape. Kape? Oo. Bilang hindi naman ako hard drinker, pangatlo na lang talaga sa akin yung alak eh. Alak. Oo. Okay. Talagang chill type lang talaga ako eh. Pero mahilig ako sa party, pero mostly, ano lang ako doon, cocktail lang. Cocktail lang. Yung mga matatamis sweetened lang talaga na... Hindi siya ganong matatapang. Opo. Okay. So ano po ang kalimitang papel nyo sa inuman? Noon, nung nag-start ka pa? Ako, talaga, palagay ko, taga-ano ako ng pulutan kasi tagaluto talaga ako ng pulutan pagdating sa... So yun yung papel nyo. Pagdating sa inuman, lahat ng pulutan, sa akin manggagaling yan ako yung nagluluto. Okay. So talagang, aside sa restoration, printing, nagluluto sir, nagluluto rin ako. So talaga artistic ka, sir, no? Mga kaswabe, i-review naman namin ni Sir EA na may orange. Real orange. So sir, tikman natin kung anong lasa nitong may orange. Tikman natin. Parang naglaban yung orange at saka yung nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng twist. Parang medyo pumait siya ng konti. Yung citrus yung citrus flavor niya nadagdagan lalo. Nadagdagan. Kaya yun pala. Pero dapat ito may may strawberry. Strawberry. Siguro kung may strawberry to, medyo tatamis siguro siya. Pero all in all, masarap. All in all, masarap. Ano lang, bagay siya pang chill talaga. May recommend ba itong alak na to sa mga... Yeah, I would recommend this Lolea number 2 pag gusto nyo mag-chill. Sobrang smooth lang siya inumin. So sir, ang pag-inom ba ng alak ay masasabi mo bang bisyo or pampalipas oras lamang para sa inyo? In sometimes, nakaka-relax siya eh. Nakaka-relax. Oo. Matatawag lang naman natin siyang bisyo kapag yung hinahanap na ng katawan natin siya eh. Pero kadalasan kasi, yung pag-inom ng alak para sa akin, pang-relax lang eh. Relax lang. From tiring days or sa pagtatrabaho, sa pagbi-business in a whole week. Sa akin personally, umiinom ako ng alak para mag-relax. Relax. So, hindi siya bisyo. Hindi siya talaga pampalipas bisyo. oras. Pampalipas oras talaga siya. Kasi mahirap din pag bisyo. May business ka, hindi mo focus Pag bisyo, kasi pag sinabi natin bisyo, araw-araw ka na. Araw-araw na yun. Tsaka hindi ka magpa-function hanggat wala yung tama. Ganun siya eh. Tsaka kung mag-function ka man, hindi ka rin nagpa-function na maayos. Hindi ka fully, normal. Kasi alak eh. So sir, ano ba yung sekreto nyo para hindi ka agad malalasing? Ako personally, sekreto ko, matamis. Matamis? Oo, kumakain ako ng matamis. Para mabawasan yung amat sa akin ng alak. Okay, so matamis pala. So iba-iba talaga yung sekreto. Iba talaga. So, ano ba yung ultimate brand ng alak o klase ng alak na gusto mong matikman? Yung brand din. Anong klase siya? Last time may nainuman na akong bar eh. Parang ang halo nun, Bacardi. Parang doon ako nag-start na ma-inlove sa Bacardi na brand eh. Bacardi? Oo, sir, talagang yung tama niya sakto lang para sa akin. Okay. So, nakatikim na kayo ng Bacardi. Yung alak na gusto mo pang matikman na hindi mo pa natikman, anong brand ito? Parang gusto ko yung yung mga style Bombay eh. Bombay gin? Oo, gin. Bombay gin. Gin lover talaga kasi ako eh. Yung more on cocktail kasi talaga yung
trip Okay. ko na alak eh. So, yung Bombay Gin. Oo, Bombay Gin. Medyo curious ako. May iba-ibang kulay kasi siya. Oo, kulay blue yun, kulay blue. Blue, may pink, may ganun, may white. Okay. So, sir, kung ikaw ay isang alak, anong klaseng alak ka? Kung ikaw isang alak, anong klaseng alak ka at gaano kalakas yung volume mo, alcohol by volume mo? Siguro kung magiging alak ako, I would be Bacardi na. Siguro na-inlove ako sa kanya eh. So, Bacardi ang Bacardi niya. talaga. Okay. So, ram yun. Ram. Gawa sa tubo. Ang Talaga. ram. So, yun pala yung gustong-gusto mo. Tapos yung lakas mo. Ilang volume ka? Siguro, yung lakas ko 38, 40. Hindi pa abot siguro doon, mga 20% to 28% lang Mga siguro. ganun lang. Kung ikaw alak, ha? Kung ako yung alak Okay, siguro. okay. Sweet ako eh. Okay. Kung ikaw naman ay isang pulutan, anong klaseng pulutan ka? Anong pagkain ka? I think I would be chicharon. Chicharon. Yeah. Bakit chicharon ka? Sobrang challenging ng chicharon pag kinain kasi talagang Crunchy. crispy talaga siya pagdating sa So yun ang mo. Okay. Ito sir, balik tayo dun sa business mo. Kung ikaw ay sapatos, anong brand ka at anong klase ka ng sapatos? I would be a running shoes. Running shoes. Anong brand? Kung magbibigay ako ng self-brand ko sa sapatos, papangalanan ko siguro siyang Uplift. Uplift na Uplift. Yung pagiging pangalan ng brand ko. UPLIFT, tama? Uplift. Yung i-uplift ka talaga, iaangat ka niya. Okay. So yun yung magiging brand mo. Kumbaga, yung sapatos ko na yun, yung mabibuild ko na sapatos na brand na yun, ayun yung mag-uplift para sa atin. Ayun. Maganda. Parang something inspirational siya na yun. Yeah, parang siya, sir, Nike, which is yung Nike, literally, ang meaning niya is victory. At saka check. Good, di ba? So sa inyo? Sa akin, uplift. Okay. So parang may something religious and then something na talagang iaangat ka niya. Dadalin ka niya. Kumbaga, kahit saan magpunta, dadalin ka niya. Marireach mo yung, kung athlete ka, marireach mo yung gold. Ganun, sir. Ganun. So, i-uplift ka niya. I-uplift so, magandang brand din yan. Nako, sir, hindi ka ba natatakot na maraming nanonood sa atin at gayahin yung pangalan ng shoes mo? Hindi ako natatakot, sir. Pero, open ako for partnership. Pero paano kaya kung merong nakapanood na mayaman and then yun ang ipinangalan? Sabagay, hindi mo pa naman na-trade na register. Wala pa siya So okay lang sa inyo okay lang naman sa akin yun. At least, kung napanood man nila to, masasabi ko na nanggaling sa akin yung idea na yun. Ayun. Which is wala namang problema sa akin. Wala problema na. Okay. Kasi ang usapan naman natin, kung mabibigyan ka ng pagkakataon naman yan kung anong brand yung sapatos, saka ng klase siya. Sino po ang Viva Max artist, female, ang gusto mong makainuman kung mabibigyan ka ng pagkakataon? Viva Max female, siguro si Angelique ba yan? Angeline, something na gano'n. Angelique Kang? Yeah. Angelique Kang. Siguro, yun. Talagang, Pet Malo yan. Magaling siya eh. Oo. Sa tingin ko para sa akin yung siya talaga yung gusto ko makainuman. At ano naman kaya ang inumin nyo? I would recommend this one, yung Lolea number 2. Lolea lang, chill lang kayo. Chill lang talaga. Okay. Siguro pagka nakainom ng konti, mag-Bacardi rin kayo. Oo. Pag medyo medyo okay na. I will recommend yung Bacardi sa akin. Bacardi. Pwede rin kayo siguro may recommend ko yung Bacardi Coconut. Coconut. Hindi ko pa siya natitikman pero siguro parang masarap siya. Paborito yan ng may-ari ng Dean's List KTV Bar. Okay, actually doon ko sa Dean's List natikman yung cocktail na Bacardi blend. Ako, masarap yan. Yung coconut. Siguro yun yung inumin. Hindi ko lang sure kung anong Bacardi blend eh. Malamang ano lang yun, yung superior, yung white. Yung white, po. So, pagka inom nyo ni Angelique Kang ng number 2 Lolea, pagka naubos,
Allokin mo siya ng Bacardi, di ba? Pwede, sir. Okay. So, sir, dito naman tayo. Local yun. Dito naman tayo sa international naman. Sinong international sexy actress ang gustong-gustong makainuman at ano yung iinumin nyo? Ayan. Yan. Siguro dito, international kay Gal Gadot ako. Gal Gadot. Yeah. She's a famous model yan, di ba? Fashion model. Miss Universe yata siya, di ba? Ng Israel. Oo. Nag-represent siya. Nag-represent po siya. Oo. Di ba siya si Wonder Woman. Wonder Woman. Yeah, Wonder Woman po. Sobrang idol ko yun. Kung mabibigyan ako ng chance, mapag-inuman sa international actress, Gal Gadot. Gal Gadot. At anong inumin nyo? Gal Gadot. I will recommend, siguro kami, JD na lang siguro. Jack Daniels? Oo, On the Rocks. On the Rocks. With Jack Cola. Coke. May Coke or pwedeng may Coke pero mas mainit kasi sa katawan niya Jack Daniels pag ice lang. Pag ice lang Okay. So, Wonder Woman yun. Wonder Woman yun Baka mapalo ka nung Latigo. Baka maano ako nun. God. Baka mag-grip ako ng nun. Okay, so yun, si Gal Gadot pala yung inyong idol sa international. So sir, magbigay ka ng rate naman ito. Kung gaano kahalaga sa buhay mo ang alak from 1 to 10. 10 yung highest. Okay. Gaano kahalaga ang alak? Kung i-rate ko yung alak para sa buhay ko, I think 7. 7.5. Bigyan natin. Tumawad pa. 7.5. Kasi hindi talaga ako sa lifestyle ko, hindi talaga siya yung priority ko na, pagdating sa pag-inom ng mga substance, ganun. So, 7.5 pa. 7.5. Ay, 0.5 pa talagang. Umangat pa ng konti, ha? Bakit? Maliban din sa reason mo na hindi siya naging, Madalas din naman kasi ako sa mga events. Okay. So, yun. Pag nasa events ako, doon talaga ako nagiinom. Okay. Pero kung nasa normal lang ako na everyday lifestyle lang, hindi talaga ako nagiinom Okay. So, sir, 1 to 10 yun. Medyo mataas yun, ha? 7.5. Baga 2.5 na lang para maging 10 siya, no? So, para sa akin, kung ako mag-rate yun, medyo mataas yun. Doon ka na sa malapit-lapit yun sa parang kailangan mo siya. I mean, yung importante talaga siya. So, itong tanong ko, medyo critical to. Ayan. Dito natin matitest yung 7.5 mo. Ayan na. Ha? Okay, dito natin malalaman. Kapalit, 100 million. Pero, hindi ka naiinom ng alak habang buhay. Papayag ka. Grabe yung tanong na yun. Oo. 100 million yun. Kung nasa harap kayo, siguro parang makakapayag ako. Pero hindi ka naiinom, ha? Yun ang kapalitan. 100 million. Tas, the other side is, hindi ka na iinom habang buhay. Siguro, sa ngayon, masasagot ko, hindi muna. Kaya ko muna siyang kitain. Siguro pag na-reach ko na 100 million, saan na lang ako hindi iinom. So, kaya nga, sabi ko sa inyo, 7.5 kasi kayo. 7.5, medyo mataas, no? Mataas yun. Kaya nga, sabi ko, yung next question ko is, doon natin matusubok yung kung talaga bang ganun ka consistent sa alak, no? Papayag ka? 100 million? Hindi ka nainom? Sa ngayon, hindi muna. So cancel natin yung 100. Cancel muna yung 100 million. Pass mo na. Paggawa muna kayo sapatos sa akin. Kumbaga, nagiging stress reliever kasi minsan yung pag-inom ng alak At saka yung sagot naman dito mga kaswabe, wala namang pilitan ito. Ito naman ay katang-isip lang naman to. Mga tanong natin na, diba, syempre, in reality talaga, meron ka 100 million, hindi ka naiinom. Siyempre, parang gugustuhin mo. Kasi, in your lifetime, minsan, hindi ka kikita ng 100 million.
pwedeng hindi ka kikita ng ganun. Pwede rin kumita. Mm. At pwede rin mahigitan. Yeah, totoo yan, sir. So, sa tanong ko, sir, is, pass muna tayo doon. Pass tayo Kasi kaya mong higitan pa yun eh. Oo, kaya natin Kaya higitan mahigitan yun eh. Tama. So, ayun mga kaswabe. Sir, huling tanong ko sa inyo, ha? Last na tayo. Anong wine and liquor shop ang ma-recommend mo sa iyong mga friends and followers ng EA Customs? Ayun, siguro, I would strongly recommend yung Drink All. Guys, if you want drinks or something na liquor na kakaiba, I would recommend Drink All. Drink All Liquors. Okay, wine and liquor shop. Wine and liquor shop, yeah. Yun, thank you so much, sir. So, sir, ngayon natapos na tayo sa mga question ko, sir. Ibibigay ko sa inyo yung pagkakataon para i-invite yung ating mga kaswabe para magpa-restore sila ng shoes nila at saka sa iba nyo pang business. So, bibigay ko sa inyo yung pagkakataon, sir, sa ating mga kaswabe. Okay, mga kaswabe, iniimbitahan ko pala kayo na i-like and share ang ating page, which is yung EA Custom sa lahat ng platform, Facebook, Instagram, and TikTok. Medyo sa TikTok and Instagram, konti pa lang yung ano natin doon, yung content na upload natin, pero sa Facebook page natin, ando lahat ng content natin. You can check out doon kung ano yung mga ginagawa namin sa EA Customs. Gusto naman ng mga printing needs nila, we have printing business po, which is yung unique advertisement and printing solution po. We print anything you need, basta printing needs, yan. We can provide po para sa inyo. And also, in-invite ko rin po kayo na mag-visit sa Drink All, which is ano lang po sila, Drink All Wine and Liquor Shop, which is located po sila sa MCI Imus. Yan. Kung gusto niyo makahanap ng mga kakaibang liquor, pwede niyo pong i-visit 'yon. Highly recommended yung shop na yan. Thank you so much, sir. So, yun. Thank you, sir. So, yun mga kaswabe, maraming salamat at sa panunood nyo at napabigyan tayo dito kay Sir EA. Thank you so much thank you. Napunta kami dito sa iyong napakagandang shop at saka sa restoration ng mga sapatos. So, ayun mga kaswabe, inibitahan ko rin kayo na pumunta sa aming shop sa Drink All Wine and Liquor Shop located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Emilio Aguinaldo Highway, Palico 3, Imus, Cavite. Thank you so much sa mga kaswabe at abangan nyo po kami sa susunod naming Alak Review. Goodbye mga kaswabe.